Ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon ay wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, ay may nakatira ditong isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang 3 anak na babae na sina Minda, Luz, at Bisaya. Isang araw, kinakailangang umalis ng amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang 3 magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang 3. Huwag kayong lumabas ng ating kuweba. Ang bilin ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa labas. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti para masayahan ng kanilang ama. Subalit, hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunurin sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda na naglalaro sa mga along nanggagaling sa dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa kanilang kuweba. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng malaking alon sa gitna ng dagat. "Tulungan niyo ako!" sigaw ni Minda. Narinig ni Luz at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa loob ng kuweba, kaya tumigil sa paggawa ang dalawa. "Si Minda, humihingi ng tulong!" sabi ni Luz na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. "Oo nga, halika na!" yaya ni Bisaya. "Bakit kaya?" Mabilis silang tumakbo sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nila na sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. "Hayon sa malayo!" sigaw sabay turo ni Luz. "Hindi marunong lumangoy si Minda sabi ni Bisaya at tumakbo na naman ang dalawa. Sabay iyak ni Luz. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw, at walang tigil na kawag. Sa kasamaang palad, ang 3 dalagang higante ay hindi nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtataka siya kung bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw na sa tuwa ang 3 kapag siya ay dumarating. Ngunit wala ang 3 sa kuweba. Ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang 3 kong anak? Tanong niya sa sarili. Saan kayo? Luz, Minda, Bisaya! Walang sumasagot. Hinanap niya sila sa paligid, ngunit wala sila roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo, pero ni anino ay wala. Baka may pumuntang tao at dinalas lang pilit, sabi ni higante sa sarili. Biglang umalon at dumagungdong. Napalingon ang ama at naisip niya na baka nalunod ang 3. Dumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang higante. Nakita niya ang labi ng ilang pirasong damit
na nakasabit sa bato. Nawalan siya ng lakas at wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Nawalan na siya ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at lumbay, napahilig siya sa isang bato at tuluyang nakatulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayo bigla at tinignang mabuti. Ano ito? Saan galing ang 30 ito? Sila kaya ang 3 ito? Tanong sa sarili. Ang 30 ito nga ang aking mga anak. Sina Luz, Minda at Bisaya ito. Ang sabi niya ng malakas. At mula noon, tinawag na Luzon, Visayas at Mindanao ang 30. Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Ang alamat ng paru-paro. Noong unang panahon, may ulilang magkapatid na naninirahan sa isang malayong baryo. Ito ay sina Amparo, na ang palayaw ay Paro, at ang nakababata naman ay si Perla. Magkaibang ugali ng magkapatid. Masipag si Perla, ngunit si Paro naman ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa iyo. Sabi ni Perla sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo naman iyan. Sagot naman ni Paro habang papalabas siya ng bahay upang pumitas ng bulaklak na ipapalamuti niya sa kanyang buhok. Pumunta na nga si Perla na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Paro naman ay pumunta sa kanilang hardin. Habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa buhok, may matandang babae na lumapit sa tarangkahan. Ineng, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala akong maililimos. Sagot ni Paro na patuloy sa paghahanap ng mailalagay sa buhok. Kahit nakapirasong tinapay lamang, ako ay gutom na. Pagsusumama ulit ng matanda. Sinabi ng wala! Sigaw ni Paro, sabay pagpitas sa isang bulaklak na maganda ang kulay. Naggalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad. Maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak ng bulaklak, ngunit isang kulisap. Engkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Perla, hinanap niya ang kapatid sa loob ng bahay. Nang hindi makita, ay pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa bulaklak. Subalit, wala pa rin si Paro. Maya-maya pa ay may lumipad na tila isang kulisap sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang kapatid ang unang naisip ni Perla dahil sa ganda nito at hilig sa mga bulaklak. Paro! Sambit ni Perla. Nang lumaon, ito ay tinawag na paru-paro. Ang alamat ng makahiya. Noong unang panahon ay may mayamang mag-asawa, sina Mang Dondong at Aling Iska. Mayroon silang anak na babae na nagngangalang Maria.
Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Si Maria ay responsable at masunuring anak. Siya ay masipag at mabait. Dahil dito ay gusto siya ng lahat. Ngunit ang pagkamahiyain ay isa sa natatanging katangian ni Maria. Dahil sa pagkamahiyain ay ilang siya sa pakikipag-usap sa mga tao. Para maiwasan niya ang makita o makisalamuha sa mga tao, ay palagi niyang kinukulong ang sarili niya sa kanyang silid. Mayroong hardin ng mga bulaklak si Maria. Ang mga bulaklak ay magaganda at alam ito ng buong bayan. Matyaga at magiliw niyang inaalagaan ang kanyang mga halaman, sapagkat dito siya nakakakita ng kaligayahan. Isang araw ay may kumalat na balita na isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa kalapit bayan. Pinapas lang ng mga bandido ang mga tao at tinatangay ang salapi ng mga residente. Kinabukasan, ang mga bandido ay dumating kung saan naninirahan si Mang Dondong at Aling Iska at ang anak na si Maria. Nakita ni Mang Dondong na parating na ang mga bandido. Nagdesisyon sila na itago si Maria sa hardin para sa kaligtasan nito. Nagtago naman si Aling Iska sa kanilang bahay. Nanginginig sa takot habang naririnig niyang pilit binubuksan ng mga bandido ang kanilang tarangkahan. Siya ay nagsambit ng panalangin para sa paghahanda sa kung anuman ang maaaring mangyari. "Aking Panginoon," panalangin ni Aling Iska, "iligtas niyo po ang aking anak." Biglang nabuksan ang pinto. Pumasok ang mga bandido sa bahay at pinalo sa ulo si Mang Dondong. Nawala ng malay si Mang Dondong at bumagsak sa lapag. Sinubukan na tumakas ni Aling Iska pero pinalo rin siya sa ulo. Ginalugad ng mga bandido ang buong bahay. Matapos kunin ng lahat ng salapi at alahas, hinanap nila si Maria. Pero hindi nila ito nakita. Umalis na ang mga bandido para nakawan ang iba pang bayan. Nang matauhan na ang mag-asawa, ay nakaalis na ang mga bandido. Nagmadali silang pumunta sa hardin para hanapin si Maria. Pero wala doon si Maria. Muli ay hinanap nila ang kanilang anak sa lahat ng sulok ng hardin, pero wala doon ang kawawang si Maria. "Ang anak ko! Tinangay nila ang anak ko!" iyak ni Aling Iska. Bigla-bigla ay naramdaman ni Mang Dondong na may tumutusok sa kanyang mga paa. Nagulat siya dahil may nakita siyang isang maliit na halaman na mabilis na tumitiklop ang mga dahon nito. Ito ang unang beses na makakita siya ng gantong uri ng halaman. Siya ay lumuhod at tinitigang mabuti ang halaman. Ganoon din ang ginawa ni Aling Iska. Pagkatapos titigan ng matagal ang halaman, ang mag-asawa ay naniwalang ang halamang iyon ay si Maria. Ginawang halaman ng Panginoon si Maria para mailigtas sa mga bandido. Hindi mapigilan di mapaiyak si Aling Iska at Mang Dondong. Ang bawat luha na pumapatak sa halaman ay nagiging isang maliit, bilog na kulay rosas na bulaklak. Magmula noon ay inalagaan nila ng mabuti ang halaman. Naniniwala sila at alam nila na ang halamang ay ang anak nilang si Maria. Katulad ng kanilang anak, ang halaman ay mahiyain din. Dahil dito ay tinawag nila itong makahiya. Dahil nagtataglay ito ng katangian ni Maria, ang pagkamahiyain, at tinawag na nga itong makahiya.